Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kakapakinig lang po natin ng SONA speech ni President BBM. Pero ako, sabi nga nila, sa 3 taong pinaghihintay natin, na baka sakali naman sa kagitnaan ng kanyang term ay talagang kakayanin niya ang mga problema ng Pilipinas sa tanggutom ng mga taong bayan. Ito po, SONA niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation. Kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin. Lalo na yung mga taong bumoto sa kanya. At ang mga taong hindi man bumoto sa kanya, pero tayo umaasa na sana po ay gampanan niya ng mabuti ang kanyang mga katungkulan, lalo na i-stop niya yung corruption. Pero nung unang SONA niya, 3 years ago, ay fresh na fresh pa siya. At hopeful naman po tayong lahat, kahit tayong mga hindi bumoto sa kanya. We wished him success, lalo na ako. Kasi nga sabi ko, baybayan ko rin po ito. Kung kayo na po nanalo dyan, edi pag galingan nyo. Galingan nyo. Para kami naman po ay maging proud na Pilipino kami. At ang mga pobre ay makaahon man lamang sa termino nyo, Mr. President, na 6 years. Ngayon sa midterm, 3 years, ano na ito? Desperate ka na. Kasi palubog na. Everything is going downhill. Dadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga may-ari ng mga minahan na iba ay kamag-anak mo at ay iyong mga financial contributors ay hindi mo ginagalaw ang kanilang kapiranggot na tax sa mining. Dapat sagutin din yan ni Speaker na pinsan mo, Mr. President, kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw. Siya ba ay may mga interest sa mining? Yan din ba ang dahilan kung bakit ang Maharlika Fund natin ay napunta na naman sa isang investment kuno sa mining? Mining lang kayo ng mining dyan. Kayo lang naman nagmamine eh. Ang magkaraniwang tao na manggagawa, ng mga nanay na, pinagkakasya na lang po. O ano ang laman lang ng kanilang bulsa sa araw na yan, pinagkakasya na lang sa 3 beses makakain man lang sa isang araw ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pero ano ang pinaka bongga talagang statement ni BBM, yung akala niya palakpakan natin siya nung sinabi niyang mahiya naman kayo, alam naman ng taong bayan, mga kawatan kayo, mahiya naman kayo. Ba't naman ho kami papalakpak sa kanya? Napakalapit ho sa kanya eh. Nang dapat niyang sabihan na mga walang hiya kayo. Tigilan nyo lang, kundi puputulin ko yung mga daliri nyo. Napakalapit po sa kanya. Ano sabi ni Professor Winnie Monson? Abay, wala siya nakikitang mga pagbabagong maganda dahil ang mga nakapaligid sa presidente ay mahiya naman kayo, President BBM. Hanggang ngayon, di nyo pa binabayaran ang 203 billion ng estate taxes ng namatay niyong ama. Na natalo na kayo sa kaso, hindi nyo pa rin binabayaran. Bay, kung sana binayaran nyo yan, nakaahon man lang tayo ng konti. Hindi po ba? Mahiya naman kayo na ang budget ay hinayaan ninyo na i-chop-chop ng pinsan nyo na ginawa nyo pa ring speaker ngayon. Mahiya naman po kayo. Kayo po talaga ang dapat mahiya sa mga Pilipino. Sa mga karaniwang taong halos hindi na makakain. Halos maglalakad na lang po dahil wala ng pamasahe. Mahiya naman kayo. Anong pagbabago po ang ginawa niyo sa 3 taon? Cosmetic? Kumbaga, cosmetic? Pampapo.